Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga salita at eksena na hindi dapat marinig ng mga taong maseselan. Pasintabi na rin sa aking mga apo na kumakain habang nakikinig. Wait lang. Eto, nakuha ko na. Hala, ano to? Basahan? Ay, nahulog siguro dyan yung basahan na hinahanap ko kanina. Itabi mo na lang dyan. Kumuha ka na ng sabaw at bibigyan ko na sila doon sa labas. Basahan to sa paa. Ang dumi nito. Halos 2 linggo na tong basahan dito sa loob. Inaapakan, tapos pinamumunas mo kapag dumudura ka sa lapag. Tapos pinamumunas din kung saan-saan. Sobrang dumi niyan. Tapos biglang luminis dahil nababad dito sa may sabaw. Naku, naisama sa nilaga. Itapon na natin tong sabaw. Kawawa naman ang mga taong nakakain nito. Ang arte mo? Hayaan mo yan, di naman nila nalalasahan eh. Masarap naman daw, sabi nila. Magbigay ka na. Tabi nga dyan, ako na. Napaka-arte mong tao. Hindi lang ito arte. Nakakadiri talaga. Arte pa rin yon. Saka wala naman na yung germs niyan dahil nakasalang pa rin sa apoy, di ba? Namamatay ang germs kapag naiinitan, kaya okay lang yan. Huwag ka masyadong maarte, di naman niya nakakamatay. Para basahan lang na naihalo sa sabaw, ganyan ka na. Doon ka nga. Hindi mo to pwedeng itapon dahil sayang ang gastos dito. Malulugi tong karinderya sa kaartehan mo. Hindi naman yan alam ng mga taong kumakain. Yung iba nga nakailang balik na manghingi ng sabaw eh. Isa sa mga tao na dapat may hawak ng kalinisan ay ang mga kusinera. Dahil sila ang may hawak ng pagkain. Kapag dugyot ang pagkakaluto, marami ang magiging masamang epekto nito sa mga taong makakakain. Ngunit paano kung ang nagluluto mismo ang nakakadiri? Ano kaya ang mangyayari at ang kaparusahan ng dugyot na kusinera? Si Nikki, siya yung kusinera namin dito. Magaling niya magluto. Galing din siyang probinsya. Bali mga 1 taon na rin siya rito eh. Kung gusto mo, pwede ka rin magpaturo sa kanya magluto. Siya yung anak ng kapatid mo, kuya? Oo, si Maan. Hello po, kumusta po? Okay naman. Busy ngayon maghimay ng wrapper. Tulungan ko na po kayo. Hindi na. Magpahinga ka na lang muna. Alam ko nakakapagod ang biyahe. Oo nga, magpahinga ka na muna. Doon ka matulog sa isang kwarto kasama si Nikki. 2 lang kayo ron. Bahala na kayo mag-usap kung paanong rules meron kayo sa kwarto nyo. O pumunta ka na doon, be. Matulog ka muna. Bukas pa naman start ng trabaho mo. Nangyari itong kwento na to taong 2001. Galing ako sa probinsya. Bunso ako sa magkakapatid namin. Pero lahat sila may mga asawa na. Ako na lang ang wala pa. Kaya sa akin umaasa ang mga magulang ko. Wala akong mahanap na maayos na trabaho sa amin. Kaya nakiusap ako sa tito ko na kunin niya ako. May karinderya kasi ang tito ko sa Maynila, bandang Baklaran. Hindi ko na lang sasabihin kung saang parte yun. Pero maraming kumakain doon. Lalo na mga trabahante at yung mga estudyante. Mura kasing magtinda noon ang tito ko. May mga promo din siya para sa mga estudyante. Kaya laging puno ang karinderya niya. Tagahugas nga pala ng plato ang trabaho ko. Mag-isa lang ako sa trabaho na yon. May tinuro si tito na kwarto namin ni Ate Nikki. Pagpasok ko, naamoy ko agad na parang ang baho. Amoy patay na daga na ewan. Akala ko nga may patay na daga sa ilalim ng higaan pero wala naman. Hinayaan ko na lang, pero ang hindi ko makakalimutan ay ang itsura ng kwarto. Talagang hindi mo mawari. Babae pa naman ang naroon tapos hindi man lang malinis. Ang dugyot talaga. Kita ko pa nga yung panty nakahuhubad lang tapos nasa isang gilid lang. Ang daming kalat. Hindi ako sanay sa ganun kaya nilinisan ko. Iniisip ko na baka ang makalat doon yung dating kasama ni Ate Nikki. Kasi kung titingnan mo siya, maayos naman ang itsura niya. Maganda rin siya. Unang araw ko sa trabaho, nasa kusina ako. Nakita ko si Ate Nikki na parang nangungulangot. Nagluluto siya noon.
Tapos binilog-bilog niya ang kulangot sa kanya inihagis sa kung saan na alam kong tumalsik sa pagkain. Hindi ko na matiis ang hindi magsalita. Ate, hindi ba bawal yung ganyan na nangungulangot ka? Kasi nasa harapan ka ng pagkain. Hindi naman yun bawal. Sino nagsabi ba? Walang nagsabi, pero Wala naman pala eh. Bakit bawal? Ang katikaya ng ilong ko. Ang laki nga ng kulangot ko eh. ang dugyot lang kasi nun ate. Baka mamaya sa pagkain na niluluto mo tumalsik yung kinukulangot mo. Okay lang yan, pampaalat lang. Doon na nagsimula ang kakaibang tingin ko sa kanya. Sino ba naman kasi ang matinong tao na makakaisip ng ganon? Sa ganda niyang yun, hindi ko naisip na siya mismo ang magsasabi ng mga ganong bagay. Hindi lang yon ang unang beses na nakita ko siyang ganon. May isang beses pa nga na... Tapos mo na bang hugasan yung takip nito? Sabi ko naman sa'yo eh, huwag mo nang hugasan. Ate, hindi ba uso sa'yo na magtakip ng bibig? Hindi naman ako makakapagluto ng maayos niyan. Ano namang kinalaman nun? Para sana, hindi mo nauubuhan yung niluluto mo. Alam mo naman na ang daming tao na pwedeng mahawa mo kapag inuubuhan mo ang pagkain. Hindi yan, kasi malinis naman to. Mamamatay rin yung mga germs doon. Wala namang nahahawa, di ba? Saka wala naman akong virus, no? Ubo lang naman to. Saka uso kaya ang ubot sipon ngayon. Kahit na, nakita pa kita kahapon na tumulo yung sipon mo sa niluluto mo. Tapos yung pawis mo pa. Ang arte mo naman, para yun lang eh. Saka yung mga tao rito, hanap nila yung tipid at masarap. Yun naman ang naibibigay natin, di ba? Saka nasa karinderya sila, no? Ano nga asahan nila? Na sobrang linis? Ganun talaga minsan, may konting dumi. Anong kaunting dumi dyan? Gusto mo, ikaw na lang magluto? Naiinis na ako sa kanya, pero wala naman akong magawa dahil paborito siya ni Tito. Kapag sinabi kong paborito, talagang lahat pabor sa kanya. Dahil siya nga ang kusinera at sa kanya nang gagaling ang lakas ng kita sa karinderya. Kahit na anong gawin niya, mukhang hindi siya mapapaalis. Hindi lang sa kusina siya dugyot, pati na rin sa kwarto namin. Hindi ko alam kung paano yun ipaliliwanag, pero sobrang dugyot niya talaga. Kahit sa mga gamit niya. Dahil ako, ayoko nang makalat. Kaya ako na lang ang naglilinis. Minsan pa, tambak ang hugasin nun. Hindi ko agad matapos dahil nga medyo masakit ang daliri ko. Nagulat na lang ako dahil tumulong siya. Pero ang ginawa niya, pinadaanan niya lang ng tubig tapos pinunasan. Oy, bakit yon? Hindi pa naman yun nasasabon. Ang bagal mo kasi. Bakit nililinisan mo pa ng maigi? Pasadahan mo ng tubig tapos punasan mo. Ganun lang. Kaya natatambakan ka eh. Ang dugyot naman nun, ate. Nabasa naman at natanggalan dumi, okay na yon. Ang daming arte, kakainan din naman nila yan. Yun na nga Kakainan nila tapos ganyan ang gagawin. Ikaw ba? Gusto mong kumain sa platong marumi? Kung hindi ko alam pwede naman. Hindi naman nila alam yung ganyan. Bakit? Kapag ba nag-serve sa kanila, sasabihin na hindi naman yun nahugasan? Hindi naman, di ba? Napaka-arte mo naman kasi. Hindi ka makakasabay sa buhay. Anak mayaman ka ba? Hindi naman porket maarte sa ganito, anak mayaman na. Iniisip ko rin kasi yung kalusugan ng mga tao. Hindi mo na sila problema. Kasi kung mahina naman ang tiyan nila, doon sila sa mamahaling restaurant. Baka nga kahit doon sa mamahalin ganito ang ginagawa. Yung trabaho ko noon, ganito kami. Hindi naman nila alam kung anong nasa kusina Wala naman nakakaalam ng ginagawa natin. Alangan naman sabihin mo sa kanila, di ba? Baka kapag sinabi mo, mawala ng customer ang tito mo. Pare-pareho tayong walang trabaho niyan kapag nagkataon, di ba? Kaya nga hindi ko sinasabi. Pero hindi ibig sabihin na okay lang sa akin ang ginagawa mo. Ay, ako na kasi dyan. Tingnan mo. Ang bilis kong nakatapos. Ang dami mo kasing arte. Okay na to.
Gusto kong agawin sa kanya ang mga platong hinugasan niya ng walang gamit na sabon. Pero inilabas na niya yon. Inihalo sa mga malilinis na plato. Sobrang abala kami nung araw na yon dahil nagpaluto ulit ng pangalawa para sa mga kakain ng gabi. Pagod na rin ang mga kamay ko noon. Nung natapos kami sa trabaho, pumunta na agad ako ng kwarto. Kaso, ang dumi na naman. Pagod ako, hindi ko na nilinisan. Kinabukasan, walang gaanong bumibili pero meron pa rin naman. Hindi lang katulad kapag may pasok ang mga estudyante. Nung wala akong gaanong ginagawa, pumasok si Tito sa kusina. May nag-order sa akin para sa birthday. Bale, ako na magluluto niyan? Oo, hinihintay ko lang yung listahan ng pagkain na lulutuin. Tapos, i-budget na lang natin. Nagustuhan daw kasi ng anak niya yung spaghetti natin noong nakaraan eh. Kaya yun. O sige, ayos lang sa akin. Ikaw Maan, kumusta ka? Pasensya na, masyado kong abalan itong mga nakaraang araw. Okay na po ako, Tito. Hindi ka pala nag-day off, no? Wala ka bang balak mag-day off? Gumala ka minsan. Hindi yung lagi ka nasa loob ng kusina. Kahit lumabas, hindi mo magawa. Bahay, trabaho ka lang palagi. Saka na lang po siguro, Tito. Huwag na po muna sa ngayon kasi po ang dami ko ring gastos at pinag-iipunan eh. Kapag gumala po ako, baka mabawasan ang ipon ko. O sige, bali tulungan mo na lang ang ate Nikki mo sa pagluluto para may dagdag kita ka rin. Turuan mo rin siya, Nikki, ha? Para kung sakali na palawakin ko ang karinderya, may katulong ka na magluto. Kukuha na lang ako ng bagong tagahugas ng plato. Kahit wag na po. Nako, para hindi naman lagi ka naguhugas ng plato. Para naman kapag sakali na gusto mo rin magtayo ng karinderya, may patok na panlasa na papasa sa mga tao. Tapos magaling din siya mag-budget ng mga sangkap. Hindi kailangan kumpleto dahil naluluto niya naman na mas maayos. O siya, aalis muna ako ha. Hindi ko alam kung paano ko isusumbong kay Tito ang paraan ng pagluluto ng kusinera niya. Nagpatuloy ang mga araw. Hindi talaga ako kumakain ng luto sa karinderya namin dahil alam ko kung paano yon niluto. Hindi ko rin naman pwedeng sabihin sa iba dahil baka mamaya masabi pang naninira ako ng negosyo ng taong tumutulong sa akin. Isang beses pa, kinuha ko yung mga pinaglutuan ni Ate Nikki. Nakita ko siyang nagkakamot ata ng singit. Basta nasa loob ng short niya ang kamay niya. Maya-maya, inamoy niya yon. Tapos hindi man lang siya naghugas ng kamay. Inihawak niya sa chicharon, saka niya ibinudbod sa ibabaw ng palabok. Napanghiwi pa ako noon dahil hindi ko maisip na sarap ang mga tao doon. Hindi nila alam na pinangkamot sa singit ng taong bihira maligo ang kamay na gamit din pangbudbod sa pagkain. Grabe ka naman kung makatingin dyan. Paano kasing hindi ako mapapatingin kung nakita kong nagkamot ka ng singit mo? O ano naman? Ano naman? Marumi ang kamay mo. Sana naghugas ka man lang. Wala naman dumi, no? Saka okay lang yan. Ganun talaga. Dagdag panlasa ba? Buti nakakaya mo rin kainin yung luto mo, no? Ay malamang masarap. Ate, bakit bang dugyot mo? Hindi ka ba naturuan ng magulang mo ng tamang kalinisan? Hindi ba nila sinabi sa'yo na mali yung ganyan? Elementary pa lang, tinuturo na dapat laging naguhugas ng kamay. Minsan talaga sa buhay, hindi lahat ng turo dapat sinusunod natin. Wala namang nakakaalam ng ginagawa ko. Saka hindi lang ako ang gumagawa ng ganyan, ha? Kahit sa ibang lugar at kainan din. Kapag nagtrabaho ka sa iba, makikita mo mas malala pa gawa nila. Yung iba nanggigitata pa mismo yung nilulutuan nila pero wala namang nagrereklamo. Sa dati mong trabaho yun. Hindi naman porket ginagawa ng iba, gagawin mo na rin. Ang dami mong dada! Kung totoong concern ka sa mga tao, sige, sabihin mo sa kanila. Kung hindi mo naman kaya, manahimik ka na lang. Tama rin naman siya. Hindi ko nga kayang magsalita at manindigan. Naduduwag din ako dahil nga kailangan ko ng pera at trabaho. Kaya kahit nalabag sa loob ko, talagang nilunok ko na lang kung ano ang nakikita ko.
Hindi basta maipaliwanag ng salita kung gaano siya kadugyot sa kusina. Kaya ako na lang ang humahabol ng kalinisan. Minsan nga, ayaw niyang hugasan agad ang mga pinaggamitan niya sa pagluluto, pero ako na yung kusang gumagawa nun. Isang araw, wala yung isa sa tauhan ni Tito. Ang daming tao nun, kaya ang ginawa ko, tumulong ako sa labas. Nagsasandok ako ng ulam o kaya ay nagbibigay ng sabaw. Madalas ako ang nagbibigay ng sabaw. Meron ang nasa kusina nakasandok na, kaya kukunin ko na lang. Pagpasok ko sa loob at kukuha ng panibagong sabaw, pansin kong may hinahanap si Ate Nikki. Bakit? Ano yun? Yung basahan, hindi ko makita. Dilapag ko lang dito. Ano ba yan? May basa pa naman ako dito sa gilid ko. Baka madulas ako. Anong basahan ba? Yung basahan sa paa? Baka naman wala dyan. Nakita ko kahapon na naglaban ng mga basahan si Ate Lu. Hindi, iba yon. Basahan sa labas ni Labanon. Meron ako rito eh. Ay, bahala na nga. Mamaya na lang ako kukuha sa labas. Marami pa bang may gusto ng sabaw? Oo, ang dami pang tao sa labas eh. O sige, sandali lang. Masyado kaming naging abala nung mga araw na yon. Habang nagbibigay ako ng sabaw, ako ang tagabigay ng sabaw. Kapag natapos, sa mga hugasin naman ako dahil minsan ginagawa na naman ni Ate Nikki ang gawain niya sa mga plato. Ate, ako na lang dyan. Ikaw na lang ang mag-serve ng mga sabaw sa labas. Hindi mo naman hinuhugasan ng maayos yan eh. Okay na kasi yan. Ako na nga dyan. Mabilis lang gagawin yan. Sige, ikaw na lang ang magsandok ng sabaw. Lagyan mo ako dyan sa mangkok. Minadali ko ang paghuhugas ng plato. Yun bang madalian pero sinisigurado ko naman na malinis. Kasabay din nun ang pagsalo ko ng sabaw. Pero habang nagsasandok ako, pakiramdam ko may sumasabit sa sandok. O bakit? Anong hinahalukay mo dyan? Walang laman yan, be. Buto-buto lang yan na pinakuluan. Hindi. Parang may something sa ilalim eh. May nakakapa ako. Baka yung mga buto. Bilisan mo na dyan, may mga tao pa sa labas na naghihintay ng sabaw. Wait lang. O ito, nakuha ko na. Ha? Hala, ano to? Basahan? Ay, nahulog siguro dyan yung basahan na hinahanap ko kanina. Itabi mo na lang dyan. Kumuha ka na ng sabaw at bibigyan ko na sila doon sa labas. Basahan to sa paa. Ang dumi nito. Halos 2 linggo na tong basahan dito sa loob. Inaapakan. Tapos pinamumunas mo kapag dumudura ka sa lapag. Tapos pinamumunas din kung saan-saan. Sobrang dumi niyan. Tapos biglang luminis dahil nababad dito sa may sabaw. Naisama sa nilaga. Itapon na natin tong sabaw. Ako, kawawa naman ang mga taong nakakain nito. Ang arte mo? Hayaan mo yan, di naman nila nalalasahan eh. Masarap naman daw, sabi nila. Magbigay ka na. Tabi nga dyan, ako na. Napaka-arte mong tao. Hindi lang ito arte. Nakakadiri talaga. Arte pa rin yon. Saka wala naman na yung germs niyan dahil nakasalang pa rin sa apoy, di ba? Namamatay ang germs kapag naiinitan, kaya okay lang yan. Huwag ka masyadong maarte. Di naman niya nakakamatay. Para basahan lang na naihalo sa sabaw, ganyan ka na. Dun ka nga. Hindi mo to pwedeng itapon dahil sayang ang gastos dito. Malulugi tong karinderya sa kaartehan mo. Hindi naman yan alam ng mga taong kumakain. Yung iba nga nakailang balik na manghingi ng sabaw eh. Hindi ko kaya yan. Akin na, itatapon ko yan. Ang kulit naman oh. Ayan na, natapon na talaga. Muntikan pa ako mabanlian. Tama lang naman na itapon yan dahil ang dumi ng pagkain na yan. Hindi mo man lang ba naiisip yung mga tao? Iniisip mo sila? Eh sige, ayan, lumabas ka. Sabihin mo sa kanila kung ano yung nakita mo. Ipaglaban mo rin yan sa tito mo, ha? Tandaan mo, kailangan niya ng pera dahil yung asawa niya ooperahan, hindi ba? Kapag nasira ang negosyo ng tito mo, mawawalan siya ng pera. Mawawalan tayo ng trabaho. Sa akin, okay lang mawalan ng trabaho kasi magaling ako magluto. Marami ako mapapasukang trabaho. Ewan ko na lang sa'yo na walang ibang alam kundi ang makialam kahit na hindi naman dapat pansinin.
Pinakikialaman pati yung mga bagay na normal sanang nangyayari sa buhay. Hindi yun normal na nangyayari sa buhay. Ang dugyot, ang dumi. Hindi na kita pipiliting paniwalaan kung anong pinaniniwalaan ko. Ni hindi nga kita pinipigilan na sabihin sa kanila, di ba? O sige, manira ka ng negosyo. Sabihin mo sa mga tao nang magsilaya sila rito. Hindi mo kaya, di ba? Kaya nga kita kinakausap ng maayos dahil hindi ko kayang mawala ng kabuhayan ng tito ko. Malaki ang tiwala niya sa'yo at sa luto mo. Dahil kinukwento niya sa akin na simula nung dumating ka, lumakas ang benta nila dahil sa sarap ng luto mo. Nakakatipid din siya dahil nagagawan mo ng paraan sakali mang may problema dito sa kainan. Pero ang sinasabi ko sa'yo, yung sana maayos naman na pagluluto. Hindi yung pwedeng makapagpahamak ng ibang tao. Bakit mo ba iniisip ang ibang tao? Kapag ba nagbigay ka ng maayos sa kanila, may mapupunta sa'yo? Wala naman, di ba? Buhay lang din naman nila ang iintindihin nila, kaya buhay mo na lang din ang intindihin mo. O ayan, natapon na. Anong sasabihin ko sa kanila dun ngayon? Ikaw ang lumabas. Ikaw ang magsabi kung bakit wala silang sabaw. Papansin. Doon na nagsimula ang madalas naming pagtatalo. Hindi nakakalabas sa iba kung ano bang problema namin. Pero isang araw, bigla na lang akong kinausap ni Tito Rico. Bakit naman may awayan na nagaganap sa kusina? Ano bang problema niyong dalawa, ha? Si Ate Nikki po ang tanungin ninyo. Siya po ang mas nakakaalam ng ginagawa niya. Ikaw na nga ang kinakausap ko dahil gusto kong malaman kung ano bang problema. Para kakausapin ko naman siya tungkol dun. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin. Pero may kinalaman po kasi sa pamamaraan niya ng pagluluto. May ginagawa ba siyang kakaiba? Parang dugyot po kasi siya. Yun lang ba? Ay, yun lang po. Alam niyo po ba yun? Anong klaseng dugyot ba? Baka naman yung normal lang na nagamit ng kasangkapan sa kusina. Bukod doon, may iba pa ba? Kasi po, yung dahilan talaga ng pagtatalo namin, nung nakita ko may nakababad na basahan doon sa may sabaw. Nasabi niya nga sa akin yun at hindi niya naman daw sinasadya. Nalaman na lang naman na may basahan doon parang nung paubos na. Pati nga raw siya nakahigop na sabaw eh. Okay lang po ba sa inyo yung ganun? Hindi po ba dapat hindi ninyo siya hinahayaan na maging dugyot? Paano na lang po kung may nakakita sa kanya? Baka mamaya mawalan talaga kayo ng mga taong kakain dito. Wala naman akong nakikitang mali sa ganun. Minsan normal na makalat ang kusina, lalo na kapag may nagluluto. Saka wala naman nagrereklamo sa akin. Siguro alam naman na rin ng ibang tao na hindi gaanong malinis ang luto sa karinderya. Kasi kung mag-iinarte nga naman sila, ang daming ibang kainan, no? Mahal man doon, hindi pa rin nila sigurado kung malinis talaga, di ba? Talaga pong okay lang sa inyo? Hindi po ba ayaw na ayaw ninyo ng marumi noon? Ayaw nyo ng dugyot? Iba na kasi ngayon. May mga natutunan ako na dapat talagang nakikisabay tayo sa buhay. Hindi naman ganun kadugyot si Nikki. May mga pagkakataon lang siguro na hindi niya sinasadya. Hayaan mo na. Negosyo to. Hanggat hindi naman alam ng mga tao na may ganun nangyayari sa kusina, walang problema sa atin. Basta may kita ako, may sahod kayo. Ganun din naman kasi ang ginagawa ng ibang tao eh. Kawawa naman po ang mga tao kung ganun. Paano na lang po kung sa atin yun nangyari? Isipin nyo na lang po na kumain tayo sa isang kainan, tapos yung binigay na pagkain sa atin dugyot. Ano pong iisipin ninyo? Tapos pagka-uwi ninyo nagkasakit kayo? Ang malala nun, paano kung yung sakit po hindi agad nangyayari? Yung tipong malalaman mo makalipas ang ilang taon? Hindi na natin problema yun. Hindi naman siguro agad nakamamatay ang ganun, no? Ewan ko rin. Kayo po ang dapat na magsabi kay Ate Nikki dahil kayo po ang amo niya. Hindi naman po siguro magbabago ang lasa ng luto niya kung maayos at hindi dugyot. Hayaan mo na siya. Huwag ka na magpaka-stress. Kung hindi mo naman problema, huwag mong isipin. Ganun talaga ang buhay. Makisabay ka na lang. Sa susunod, malalaman mo rin kung anong ibig kong sabihin. Hindi ko tinatanggap ang mga salitang sinabi ni Tito. Hindi ko akalain na magiging ganun na siya mag-isip. Na noon ang ibang tao ang iniisip niya, lalo na ang kalusugan nila.
Mukhang tunay nga na nagbabago ang isang tao depende sa kung sino ang madalas niyang pakinggan o sa pakinabang na nakukuha niya. Ilang araw pa ang lumipas, hindi ako matahimik. Paulit-ulit kong pinagsasabihan si Ate Nikki. Minsan naman, nakikisuyo ako kay Tito pero wala talaga. Kung ano lang yung paniniwala nila, talagang yun lang ang gagawin nila. Minsan pa, lumabas ako dahil gusto kong makapagpahinga man lang sa kanila. Baka sakali na mawala rin sa isip ko kung gaano kadugyot si Ate Nikki. Nung nakatambay lang ako sa labas, narinig ko ang usapan ng dalawang babae. Binanggit pa nga nila ang pangalan ng karinderya ni Tito. Sabi nila, masarap nga raw doon. Tapos, kakaiba ang lasa. Sarap na sarap kayo sa pagkain ng dugyot ng pagkakaluto. Buti hindi sumasakit ang mga tiyan nyo. Matapos lang din nun ay umuwi na ako. Wala akong magalaan dahil wala naman akong ibang kilala. Ayaw ko kasing nasa kwarto ako dahil ang daming kalat, ang baho, ang dumi. Nakakapagod maglinis ng paulit-ulit. Lumipas pa ang ilan pang mga araw hanggang sa nasa kusina na naman ako. Napansin kong may sugat sa kamay si Ate Nikki. Ano nangyari dyan? Napaso to nung isang araw pa. Nagtutubig nga eh. Yung isa parang may nana pa. Oo, yaan mo yan. Gagaling din naman yan. Takpan mo kaya? Baka kasi mahalo dyan sa hinihimay mo eh. Ako na lang kaya maghimay niyan. Di yan. Ipipirito naman ulit yan eh. Saka ang bagal mo nga dyan maghugas ng plato. Gusto mo pa tong agawin sa akin? Pagkatapos mo dyan, hiwain mo na lang itong mga karot. Hindi na ako na dyan. Tapos naman na ako eh. Maghihimay ka ng mga panglumpia tapos may nanayang sugat mo sa kamay. Ang arte mo talaga, no? Hindi ka pa rin ba nasasanay? Ilang buwan ka na rito ah. Hindi ka ba napapagod na punahin ang ginagawa ng iba? Hindi ako magsasawala. Lalo na kung may kinalaman nito sa kalinisan. Okay, sige. Ikaw naman ang mahihirapan eh. Hindi naman ako. Bahala ka sa buhay mo. Bakit ba kasi ayaw mong maging malinis? May dahilan ba? May pinagdaanan ka ba sa buhay mo? Wala naman. Sanay lang ako sa ganito. Kasi doon sa mga naging trabaho ko, ganito talaga kami. Wala naman kasi doong pakialamera na kagaya mo. Pinagpapasensyahan na lang kita kasi alam ko naman na wala kang alam sa kilos at mga galaw sa kusina. Unang trabaho mo ba naman to eh? Pero manood ka na lang para matuto ka. Para kapag nasa ibang kusina ka na, gamay mo na ang galawan, ha? Kahit nasaan ako, hindi ko makakalimutan ang kalinisan. Kahit pa nakikita ko mga tao sa paligid ko na hindi malinis. Basta ako, hindi ako gagaya sa inyo. Eh di ikaw ang bahala. Hindi ka naman namin pinipilit eh. Bahala ka sa buhay mo. Naiinis na ako sa mga pagyayabang ni Ate Nikki. Dahil lang sa pinapaboran siya ni Tito. Ilang linggo hanggang sa ilang buwan pa ang lumipas, wala talagang nakikinig sa akin. Ayaw niya akong paniwalaan at sundin sa kalinisan. Hanggang sa isang beses, nagkaroon siya ng bulutong. Gaano kaya katagal bago mawala to, no? Hindi ko alam. Sa akin kasi saglit lang eh. 1 linggo lang. Matagal din pala yung ganyan. Ang kati pa. Huwag mong sabihing papasok at magluluto ka pa rin yan. Uy, ano naman ang problema? Kaya ko namang magluto ah. Bulutong lang naman to. Malamang niyan makahawa ka pa doon. Tsaka hindi maganda yung nagluluto ka na may ganyan kang sakit. Magpagaling ka na lang muna. Kinakamay mo pa naman ang mga pagkain doon. Okay lang yan. Hindi naman nila alam na may bulutong ako. Wala namang papasok sa kusina para tingnan tayo. Ayoko nga hindi magtrabaho. Sino naman magluluto kung sakali, ha? Alangan namang ikaw. Hindi ka naman marunong magluto. Kasi ang dugyot nun sobra. Ay, malala talaga ate. Awa na lang sana. Paano kapag nagluto ka? Oh, tapos pumutok yung mga bulutong mo. Eh di napunta sa pagkain? Tapos kakainin ng mga tao? Malamang niluluto ang pagkain, di ba? Ano ba mangyayari pag niluto? Ay di syempre mawawala yung germs. Ewan ko talaga sa mga pinagsasasabi mo. Para kang walang isip. Wow! Ako pa pala ngayon ang walang isip. Eh sino kaya sa atin yung hindi nag-iisip?
Lalo na para doon sa mga tao na sobrang maaapektuhan itong ginagawa mong kadugyutan. Ang dami mong satsat! Matuto ka muna magluto ng kasing sarap ng luto ko bago mo ako sitahin. Bata ka pa, wala ka pang masyadong alam sa buhay. Huwag mo akong pakialaman, ha? Ang tigas talaga ng ulo niya. Ayaw niyang makinig sa akin, kaya kahit na may bulutong siya, nagluluto siya. Kapag nangangati ang katawan niya, kinakamot niya at yung tubig-tubig napupunta sa kamay niya. Tapos hahawak siya sa sandok. At ang hawak niya, hindi dun sa hawakan, sa may pangsandok talaga. Hindi ko na siya mapigilan dahil kahit naman anong sabihin ko sa kanya, ayaw niyang makinig. Kaya naisipan ko na baka kung sakaling masabi ko kay Tito, siya na lang ang magsabi. Nung walang gaanong tao, nakakuha ako ng pagkakataong makausap si Tito. May bulutong po kasi siya, Tito. Ano, baka mahawa ka? Nagkabulutong ka naman na nung bata ka pa. Hindi ka na ulit magkakaroon noon. Hindi naman sa akin sa mga pwede niya pong mahawaan. Kasi po, nagkakamot siya ng katawan niya. Nilalagnat na rin siya. Tapos yung niluluto niya, nakaharap sa kanya. Okay lang yan. Normal lang naman sa isang tao na magkaroon ng bulutong. Okay na yon. Basta masarap pa rin ang luto niya. Hindi po ba kayo makakahanap ng ibang tatao? Para naman po hindi ganyan. Bigyan niyo naman po ng halaga yung mga taong kumakain sa inyo. May halaga naman sila. Kaya nga mura lang ako magbenta eh. Hindi nga ako nagtataas ng presyo kahit na nagtaasan na lahat ng bilihin, di ba? Alam mo, pamangkin, minsan kailangan mong lunukin kung ano ang alam mo. Hindi sa lahat ng bagay dapat yung tunay at tapat ang iintindihin natin, ha? Pero po kasi, sakit ang pinag-uusapan natin. Hindi naman yun nakakahawa. Kung mahahawa man yung mga hindi pa nagkakaroon ng bulutong, ganun talaga. Parte na yun ng buhay natin eh. Yun ang dapat mong isipin. Kay Nikki man sila mahawa o sa iba, normal na magkaroon ng bulutong ang isang tao ha. Kaya huwag ka na magpaka-stress. Kung hindi mo kaya i-handle ang isang sitwasyon, pabayaan mo. Kung hindi naman nakaka-apekto sa'yo, huwag mo nang intindihin. Pero nakaka-apekto naman po sa maraming tao. Hindi ka bayani para isipin ng ibang tao. Ang ibang tao ba iniisip ka? Hindi naman, di ba? Iniisip lang din nila ang mga sarili nila. Hindi naman po tama yung ganyang kaisipan, Tito. Kasi po, lahat po tayo iba-iba naman po ang ginagawa sa buhay. Yung akala po nating hindi nakaka-apekto sa atin, darating po ang araw na makaka-apekto po yun ng malaki. Bakit? Tingin mo ba mababago mo ang mundo sa ginagawa mong ganito? Bayani ka ba na pararangalan kapag naging totoo ka? Hindi. Pero para po saan ang konsensya natin? Alam mo, hindi kita pinipilit na magtrabaho sa akin. Kung gusto mong humanap na mas maayos na trabaho na hindi mo nakikita ang ganito, sige, papayagan naman kita. Basta wag mo lang pakialaman kung ano nangyayari dito sa loob ng kusina. Kasi kahit saan ka magpunta, marumi ang kusina. May marurumi at dugyot na gawain ng bawat trabahador. Kaya kung hindi ka makikisabay, mananatili ka lang sa ideya na dapat lahat patas para sa mga tao, kahit na ang mundo hindi patas para sa lahat. Hindi ko na alam kung paano ko pa ipagtatanggol ang tito ko. Dahil sa kanya ko mismo naririnig ang mga ganong klase ng salita. Hindi naman siya ganon dati. Ang laki ng pinagbago niya. Siguro dahil na rin sa pera na nakukuha niya, dahil nga ang lakas na ng karinderya niya. Doon ko lang din napagtanto, Lola Telang, na minsan nagiging tama ang mali sa mata ng iba, depende na lang sa nagiging benepisyo nila. Pero ako, matatag talaga ang paniniwala ko na mali ang ginagawa nila. Hindi ko lang alam kung anong gagawin ko. Sinubukan kong maghanap ng ibang trabaho para habang naroon ako, pwede akong lumipat. Tutal, ang tito ko naman na ang nagsabi sa akin noon. Habang lumilipas ang mga araw na natutuyo na ang mga bulutong ni Ate Nikki, yun na ang mas nakakadiri sa lahat. Dahil nalalaglag yung langib ng natuyo niyang bulutong sa niluluto niya. Nakatingin ka na naman sa akin. Mamaya sisitahin mo na naman ako. Sabi ko naman sa iyo kapag ayaw mo ang isang bagay, huwag mong pag-aksayahan ng oras na tingnan. Hindi ko lang kasi ma-imagine na may ganyang tao .
Hindi ko kayang isipin na may mga nasasarapan at kumakain ng luto mo. Ganun talaga. Minsan masarap kapag hindi nila alam kung anong sangkap. Bakit kasi hindi mo tikman? Ako nga kinakain ko pa rin kahit na ako ang nagluto eh. Ayoko nga. Nasusuka na nga ako kapag nakikita ko eh. Tapos gusto mo pang tikman o kainin ko? Bahala ka dyan. Hindi ka pa rin talaga sanay, ano? Tito mo na nga ang nagsabi sa'yo na normal tong ganito. Yung ibang tao nga kumakain ng pagpag. Ayun naman, alam nilang pagpag ang kinakain nila. Yung sayo, ang alam nila matino ang pagkakaluto. Nagbayad yung mga tao para makakain sila ng mas maayos na pagkain. Tapos, may mga langib pala ng bulutong mo na nahuhulog dyan. Okay lang yan, nadudurog naman eh. Ang init kaya nitong kumukulong niluluto ko. Hindi na rin naman nila mahahalata yun. Saka ang liliit lang naman. Hindi naman lahat nahuhulog, no? Oh, tapos ayan, nagyoyosi ka pa talaga habang nagluluto ka. Pati ba naman bisyo ko, gusto mo pang pakialaman? Hindi ka ba talaga naturuan ng mga magulang mo noon? Ikaw talagang bata ka. Lahat na lang idadamay mo. Bilib talaga ako sa paniniwala mo eh, no? Ibang klase ka? Oo, dahil ayoko sa lahat yung ganyan. Okay lang yan. Naiintindihan pa naman kita sa ngayon dahil ganyan din naman ako noon. Masasanay ka rin yan. Hindi ako magiging gaya mo. Uy, mahirap magsalita ng tapos ha? Hindi talaga, dahil ayoko ng dugyot. Lalo na ayoko may napapahamak na tao dahil lang sa kadugyutan ko. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo, be. Paniwalaan mo na lang kung anong gusto mo. Hindi naman kita mapipilit eh. Kagaya ng hindi mo rin naman ako mapipilit. O sige na, magtrabaho na lang tayo. Tiisin mo na lang ako hanggat nandito ka. Nagpatuloy siyang ganon. Hanggang sa 1 buwan na ang lumipas, wala pa rin ako nakikitang ibang trabaho. Ang hirap palang maghanap ng mapapasukan sa Maynila kung wala kang natapos na pag-aaral. Hanggang elementarya lang kasi ako. Kaya hindi ako makaalis sa karinderya ni Tito. Ibig lang sabihin nun, hindi ako makakataka sa mga nangyayaring kadugyutan sa loob ng kusina. Isang beses pa, may ubo si Ate Nikki. Sakitin kasi siya. Halos hindi nawawala ng sipon o kaya ng ubo. Siguro dahil sa sobrang dugyot niya o kaya dahil na rin sa bisyo niya. Isa yon sa ayaw ko dahil kahit na may ubo siya, hindi siya nagtatakip. Tumatalsik talaga ang laway niya sa niluluto niya. Ate, may face mask akong binili doon sa labas. Suotin mo na lang to. Ano namang gagawin ko dyan? Eh di hindi ako nakahinga. Pantakip mo lang sana sa bibig mo. Kasi naman, kung ano-anong tumatalsik dyan sa niluluto mo. Tulad kanina, inuubo ka. Tumasik pa yung kinakain mo. Ang kulit mo talaga, no? Medyo naiinis na ako sa'yo. Concern lang talaga ako sa mga tao. Mamaya may sakit ka pala nakakaiba eh. Makahawa ka pa. Napakuluan na nga. Ibig sabihin, patay na yung nakakahawa na sakit. Saka lahat naman siguro ng tao nagkakaroon ng sakit. Uso ang ubot sipon sa panahon ngayon, kaya huwag kang ano dyan. Alam mo na hindi naman talaga lahat napapatay ng init. Kaya kapag ganyan na sakit, dapat ikaw na yung iiwas. Huwag mo idahilan na uso ang sakit ngayon. Kaya nga may mas nagkakasakit dahil sa mga gaya mo na gano'n ang iniisip. Okay. Ayan, ganyan ka kapag napagsasabihan. Hindi ka nakikinig. Bakit naman kasi kita pakikinggan? Hindi naman kita nanay, di ba? Hindi rin naman kita kaano-ano. Hindi kita amo. Tapos mas matanda ako sa'yo. Anong alam mo sa buhay? Kung mas marami ako napagdaanan kesa sa'yo. Hindi naman yun sa tanda o sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay. Ang sinasabi ko lang naman sa'yo ate, yung mga madadali lang sanang bagay na pwede mong gawin. Katulad na lang ng kalinisan. Yon ang hindi mo maintindihan sa sinasabi ko. Alam mo, kaysa lagi tayong ganito, wag na lang tayong mag-usap. Kung ayaw mo akong makita na ganito, di wag kang tumingin, di ba? Hindi naman kita pinipilit sa lahat ng bagay na ginagawa ko. Ewan ko ba sa'yo kung bakit ang init ng mata mo sa akin? Dugyot na nga kung dugyot. Wala naman tayo magagawa kung ganito na ako May magagawa ka pa kung ikaw mismong makakaalam kung ano ang ginagawa mo. Basta wag mo akong pakialaman. Kung anong nakikita mo,
Baliwalain mo. Hindi ko pinipilit ang sarili ko sa'yo. Basta masaya ako sa ginagawa ko at dito ako mas komportable. Ayaw niya akong pakinggan. Ano bang magagawa ko? Isang beses pa, nakita ko siyang tinitikman ang niluluto niya. Talagang ang pagsubo niya sa kutsara ay buong buo. Dinidilaan niya pa yon, tapos sa kanya ihahalo na naman sa kabilang pagkain. Yung laway niya, nahahalo na doon sa niluluto niya. Kahit nakausapin ko ang tito ko, sa kanya pa rin ito nakapanig. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hanggang sa bigla na lang sumagi sa isip ko ang pangungulam. May kakayahan pala akong mangulam, Lola Telang. Hindi ko lang talaga ginagamit dahil ayaw ko. Naturuan ako noon ng lola ko na hanggang ngayon ay tanda ko pa rin ang pamamaraan. Nagdadalawang isip pa nga ako nung una dahil naaawa at natatakot din ako. Pero parang wala naman din siyang pakialam sa mga sinasabi ko. Kaya nagpasya na talaga akong kulamin siya. Hindi ko naman balak palalain ang kulam dahil takot din ako sa maaaring maging balik. Dahil nga hindi ko rin ito masyadong ginagawa, natagalan pa bago umepekto kay Ate Nikki ang kulam. Isang araw, habang nag-aayos kami para pumasok sa trabaho, pansin ko na parang may masakit sa kanya. Okay ka lang ba? Para akong nangingilo na ewan. Ang sakit din ng dila ko. Hindi ka makakapagluto niyan. Di yan. Kahit nga wala akong panlasa, sukat ko pa rin yung niluluto ko. Huwag ka na lang muna pumasok. Kaya ko yan. O kaya maglinis ka muna ng katawan mo. Kaya baka din siguro ganyan na nangyayari sa'yo kasi ang dugyot mo. Hindi naman siguro. Ayan na naman tayo sa ganitong usapan eh. Nagsabi naman ako sa'yo na wala ka nang magagawa kung ganito ang pagkatao ko, di ba? Sige, ikaw ang bahala dyan. Alam ko na tumatalab na ang pangkukulam ko sa kanya pero hinahayaan ko lang. Hindi ko rin naman alam kung anong mangyayari sa kanya sa mga susunod. Lalo na ayaw niya rin namang makinig sa akin. Siya yung may matigas na ulo pagdating sa kalinisan. Ilang linggo ang lumipas, palala ng palala ang nararamdaman niya. Bakit parang nag-iiba na yung lasa ng niluluto mo? Kahapon sobrang alat ng adobo. Tapos ngayon itong bopis naman sobrang tabang. Walang kalasa-lasa. Ayos ka pa ba? Sakto naman ang timpla ko nun ah. Ganun yung tanda ko na sukat ng mga nilalagay na sangkap. Hindi mo ba nalalasahan? Hindi eh. Hindi ko nga alam kung bakit ganito yung panlasa ko ngayon. Kahit nga pang-amoy wala ako. Hindi naman pwede yung ganyan. Baka mawala na ng kakain dito sa karinderya ko. Sige, aayusin ko na lang yung mga lulutuin mamaya. Itong sa may isang niluluto, iba yung lasa niya. Ang lansa. Bakit naman magiging malansa yan? Hindi naman ako malansa magluto. Hindi mo naman kasi ito hinugasan ng maayos, di ba? Ang sabi ko sa'yo na bago mo iluto, lagyan mo muna ng asin yung tubig na paghuhugasan mo. Mas magaling ka pa sa akin. Iyon kasing sinasabi ko kung bakit mahalagang kalinisan, lalo na kung kusinera ka. Huwag na kayong magtalo. Kung wala namang magandang dulot yung pag-aaway nyo sa negosyo ko, huwag nyo nang pag-awayan. Nagsasabi lang naman po ako sa kanya, Tito. Siya yung may kasalanan kung bakit hindi nasasarapan ng mga kumakain dito sa karinderya mo. Baka ikaw sinasabotahin mo naman tong niluluto ko. Nakita mo ba ako lumapit ako sa mga pagkain, ha? Simula nung nalaman ko kung paano ka magluto, hindi naman na ako lumapit sa mga pagkain na ikaw ang nagluto. Baka magkasakit pa ako sa kadugyutan mo. Ayusin nyo na yan bago pa ako magbukas. Baka malugi ako niyan. Ang daming pagkain na masasayang. Kahapon ang daming hindi naubos. Lalabas na ako. Kayo nang bahala dyang dalawa ha. Sabi ko sa'yo magagalit yan si Tito Ayaw mo kasi maniwala sa akin. Pakailamera ka kasi. Alam ko naman kung anong ginagawa ko. Baka kamo ikaw ang may ginawa. Sa akin mo pa talaga isisisi kung anong nangyayari sa luto mo, no? Hindi ko yun kasalanan. Wala akong alam sa mga ganyan. Anong nangyari? Aba malay ko. Baka nga kasi sa kadugyutan mo. Ayusin mo naman kasi ang pagluluto mo. Ay, aayusin ko na lang. Naiinis ako. Kailan ba ulit ako magkakaroon ng panlasa? Ang sakit pa ng tiyan ko. Teka nga lang, ito na naman, kumukulo na naman.
Dahil ang tagal niya sa banyo at malapit na magbukas ang karinderya, ako na lang ang nagluto ng ibang pagkain. Marunong naman ako, hindi nga lang daw ganun kagaling sa kanya. Hindi ko naman alam kung paano siya magluto dahil hindi ko pa naman yon natitikman. At wala akong balak na tikman. Pwera na lang siguro kung magbabago siya at makikita ko na hindi dugyot ang pagkakaluto niya. Ilang araw ang lumipas, hindi na siya makapagtrabaho ng maayos, kaya ako na lang ang nagluluto, na mas kinaiinis niya. Umalis ka nga dyan! Ako dyan! Ah! Aray! Humihilab na naman ang tiyan ko! Hindi mo na nga kaya. Ako na rito. Mas malinis pa ako magluto sa'yo. Malinis pa pala yan sa lagay na yan? Oo naman. Inaayos kong luto ko, no? Hindi ko kinakaukaw yung pagkain. Hindi ko rin binabalik yung kutsara na pinagtikman ko ng niluto ko. Hindi gaya mo. Isusubo mo yung buong kutsara tapos ibabalik mo. Ako na. Nakakainis. Eto na naman, humihilab na naman ang tiyan ko. Ay, buwisit na yan. Nanghihina na ako, kababanyo. Hindi kasi malinis ang kinakain mo. Ganyan yung nangyayari kapag kumakain ng isang tao ng marumi o kaya dugyot yung pagkain. Baka nga ganyan din yung nangyayari din sa mga taong nakakain ng pagkain luto mo eh. Namatay na ang mga germs ng luto ko, ha? Nako, hindi ka sigurado sa ganyan. Kasi kung ikaw nga nasasaktan ng ganyan, sila pa kaya? Ano bang dahilan bakit masakit ang tiyan kapag marumi ang kinakain, di ba? O, ano bang kinakain mo? Malamang yung mga luto mo. Ako na dyan. Hindi mo na nga kaya. O ayan, nautot ka pa. Ang baho naman. Hindi ko na kaya. Napatakbo siya noon sa banyo. Ang tagal niya at alam kong hirap na hirap siya at nasasaktan. Isa siguro yun sa naging malaking epekto ng kulam sa kanya. Maliban na lang sa minsang nawawalan siya ng panlasa. Ako na ang nagluto hanggang sa natapos na siya sa banyo. Hindi ko alam kung naghugas siya ng kamay na may sabon dahil naaalala kong ubos na yung sabon sa banyo. Bukas pa lang malalagyan dahil wala pang budget. Ako na dyan! Maghugas ka na ng kamay mo. Oh, ayan na naman. Kaya sumasakit ang tiyan mo eh. Hindi mo inaayos ang paghawak sa pagkain. Hindi mo nilerespeto ang pagkain. Grabe ka naman. Anong hindi nirerespeto? Binabastos ko ba, ha? Kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi mo sa akin. Tabi nga dyan, ako na magluluto. Wala, tapos ko na. Ano ba yan? Ako ang kusinera dito eh. Kaya siguro lagi mo ako sinisita dahil sa gusto mo lang na agawin kung anong ginagawa ko. Pagod ka na maghugas ng plato kaya inaagaw mo na kung anong trabaho ko. Hindi ko inaagaw sa'yo. Hindi mo ba talaga maintindihan kung anong ibig sabihin ng kalinisan? Ate, mas matanda ka sa akin. Sana 'di ba mas maalam ka at mas madali mong naiintindihan kung ano yung sinasabi ko. Kasi mukha ka namang sanang matalino eh. Ako ang hindi mo maintindihan. Masyadong kung ano-anong sinasabi mo. Hindi naman talaga ako dugyot. Bukas, huwag mong pakikialaman kung anong ginagawa ko ha. Huwag mong aagawin ang niluluto ko. Paano nga? Masakit kasi ang tiyan mo. Baka walang mailabas mamaya. Kaunti na nga lang ang customer eh. Baka wala na talaga silang makain. Hindi mo na yun problema. Ang atupagin mo yung mga plato na nililinisan mo. Gusto mo sobrang linis, di ba? O sige, hugasan mo ulit yung mga nahugasan na. Alam mo kung ano ang ayaw ko sa lahat? Yung pinakikialaman kung anong ginagawa ko. Alam mo kung anong ayaw ko sa lahat? Yung hindi na pagsasabihan at ayaw tanggapin na may mali sila. Simula nung dumating ka rito, ang gulo na. Ikaw ang pampamala sa amin. Sana hindi ka nalang kasi kinuha ng tito mo. Para sana hindi kami nahihirapan dito. Alam mo, kung totoo man na magaling kang magluto, sana hindi ka naging dugyot. Kung mahal mong pagluluto, hindi mo hahayaang ganyan ang klase ng paglulutong gagawin mo. Wala akong pakialam sa'yo ha. O pues, ako meron akong pakialam doon sa mga taong nakakakain ng dugyot mong luto.
Hindi kami natapos sa bangayan namin na yon. Hindi lang sa kusina ang awayan namin, hanggang sa loob ng kwarto. Sinisita ko na rin kasi siya kapag nagdudugyot siya sa loob ng kwarto at banyo. Kahit na mas matanda siya sa akin, siguro naman tama lang ding pagsabihan siya. Lalo na kung mukhang hindi siya naturuan ng magulang niya noon. Isang gabi, naghihintay akong lumabas siya sa banyo dahil ang tagal niya. Nung nakalabas na siya, pansin kong ang kalat ng banyo. Ate, sana naman binuhusan mo yung sahig para natanggal yung buo-buo mong regla dyan sa sahig. Kaya mo naman yatang gawin yun eh. Bakit hindi pa ikaw ang gumawa? Laging ibang tao na lang talaga ang mag-adjust para sa'yo. Ang dami mong daldal. Pati talaga hanggang dito sa kwarto ganyan ka. Kahit saan naman na magkasama tayo, sasabihin ko sa'yo. Paano na lang kapag nagkaroon ka ng asawa niyan, tapos ng anak? Baka naman maging dugyot ka pa rin yan. Ano, pati yung ipapakain mo sa kanila, lulutuin mo na puno ng kadugyutan? Huwag mong intindihin yan. Dahil buhay ko naman to eh. Hindi mo naman buhay. Hindi ko nga buhay. Nagsasabi lang ako. Ilang beses ko bang sinabi na kung hindi ka naman apektado, huwag mong pakialaman, di ba? Ngayon apektado ako dahil iisang banyo lang tayo. Kaya sana sa susunod ayusin mo naman. Linisan mo. Tapos dito sa kwarto, ang dumi palagi kahit naglilinis ako. Ang hirap mo makasama. Hay, bahala ka sa buhay mo. Huwag mo ko ngayong inaano ha, masama ang pakiramdam ko. Ang sakit na nga ng tiyan ko, ang sakit pa ng puson ko. Maglinis ka kung gusto mo. Kung ayaw mo, wag na lang din. Kung mag-iinarte ka, magtanong ka sa tito mo kung saan ka pwedeng makitulog. Yung walang dumi at kalat. Hindi talaga ako mananalo sa kanya kahit na anong pag-uusap naming dalawa. Kaya ang inaasahan ko na lang ay yung sakulam na ginawa ko sa kanya. Ilang linggo pa ang lumipas, ganun pa rin ang ginagawa niya kahit na nagdurusa na siya sa sakit niya. Hanggang sa isang araw, nagpunta na siya sa ospital. Wala siyang nailuto kaya ako muna ang pumalit sa kanya. Ilang sandali pa, narinig kong parang may nagrereklamo. Sumilip ako, isang matandang babae na inaaway si Tito. May sakit daw ang apo niya. Bakit naman po ako ang sinisisi nyo kung bakit nagkasakit ang apo nyo? Hindi ko naman po sigurado kung dahil yun sa pagkain namin eh. Dahil paano kung sa iba naman talaga kumakain ng apo mo? O kaya may iba siyang ginagawa? Mas lalong nagalit ang matanda at sinabi na dito nga lang daw laging kumakain ang apo niya. Ayaw din naman sagutin ni Tito ang gasto sa ospital. Kaya nagbanta ang matanda na irereklamo nga ang kainan at sa oras daw na malamang may kinalaman ng karinderya, pwede raw silang mapasara at mas malaki pa ang babayaran ni Tito. Nung umalis na ang matanda, saka ako lumabas. Anong nangyayari rito? Wala yun. Isa sa nagrereklamo. Isa sa nagrereklamo? Ibig sabihin may iba pang nagrereklamo? Oo, nung nakaraan may nagreklamo rin dito. Pero hayaan mo yun. Wala lang din naman yun eh. Wala naman akong pakialam sa kanila. Hindi naman po pwede na wala kayong pakialam sa kanila, Tito. Kasi ibig sabihin na may nagrereklamo na may nangyayari talaga na kakaiba. Kung hindi ninyo sila pakikinggan, kayo lang din po ang mapapahamak. Sa negosyo kasi may mga tao talaga na ganun. May mga nagrereklamo kahit na hindi naman dapat ireklamo. Kapag ang mga tao nakikita nila na umaangat na ang isa, ayun, saka sila gagawa ng paraan para mapabagsak ang isa pa. Ganun gumagana ang negosyo, kaya hindi ka dapat nagpapaapekto. May naninira lang sa akin dahil nakikita nila na ang laki na ng negosyo ko eh. Natatakot na sila sa akin. Paano naman po kung totoo naman talaga na may mali, na may kakaiba sa mga nakakain nila, at alam ninyo kung ano po ang tinutukoy ko? Wala yan. Hindi rin naman nila malalaman. Ganun talaga. Saka maayos naman eh. Kaya namang mapalusutan lahat ng yan. Ang mahalaga sa akin, may pera ako. Kaya po ba na wala na kayong pakialam sa ibang tao? Paano naman po yung mga nagkakasakit na walang pera? Kawawa naman po sila. Paano naman po yung may mga pangarap na bata na nagkasakit dahil sa kadugyutan ng kusinera ninyo? Hayaan mo kasi sila. Paulit-ulit na lang tayo maan eh. Ano ba talagang gusto mong patunayan ha? Na mali po kayo.
Hanggat hindi mo nararanasan ang nararanasan ko, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na mali ako. Hindi ko na po kailangang maranasan yon dahil po minsan sapat na kung anong nakikita ko. Huwag mong pakialaman, dahil ako naman ang magkakaroon ng problema sa ganito hindi naman ikaw. Kaya nga po nagsasalita na ako dahil ayoko pong dumating yung araw na kayo naman po magkakaroon ng problema. Hanggat hindi pa naman dumarating ang araw na yun, wag nating isipin, di ba? Bakit po ba ayaw ninyong makinig sa akin? Dahil po ba bata ako? O dahil wala akong pera na may tutulong sa inyo? Hindi siya sumagot sa mga tanong ko, pero mukhang alam ko na ang ibig sabihin nun. Napapailing na lang ako sa kanya. Kinagabihan, doon lang umuwi si Ate Nikki. Nang hihina pa nga siya, diretso na agad siya ng higa. Ay, salamat. Nakahiga na rin. Ang sakit talaga ng tiyan ko. Humihilab na naman. Ano ba naman to? Hindi na nadaan sa pag-inom ng gamot. Pwede bang tanggalin na lang tong tiyan ko? Anong sabi ng doktor sa'yo? Sa susunod na linggo ko pa makukuha ang resulta. Nagbigay lang sila ng gamot, pero hindi naman tumatalab sa akin. Alam mo ba na may nagrereklamo kanina? Ay, ano pakialam ko? Tungkol yun sa pagkain. Yon ang sinasabi ko sa'yo na nagkakasakit ang mga tao na nakakakain ng dugyot na pagkain. Alam mo, masama ang pakiramdam ko. Wala akong panahon makipagtalo sa'yo. Hindi mo ba nakikita na nanghihina ako? Ganyan din ata yung nararamdaman ng mga nakakain ng luto mo. Kaya ang sabi ko sa'yo na sana malinis kang magluto. Paulit-ulit. Hindi ka ba nagsasawa? Kasi ang dami nang nagrereklamo eh. Kapag talaga tinignan ang loob ng kusina, aba, yari na talaga. Mawawalan ng kabuhayan si Tito, mawawalan pa tayo ng trabaho. Hindi uso ang ganyan. Madali lang magbigay ng lagay sa mga tao na ganun. Kaya na ng tito mo yun. Alam niya ang patakaran sa ganyan. Negosyante siya. Hindi talaga kayo nakikinig sa akin, no? Eh bakit naman kasi kami makikinig sa'yo? Sino ka ba kasi? Bahala kayo. Basta kung anong mangyari. Huwag kayo magsisisihan ha. Basta ilang beses na ako nagsabi sa inyo. Sana naman matuto ka ng manahimik. Kasi ang gulo mo sa utak namin eh. Magulo pa pala kung gusto mo lang namang tumulong. Hindi ka naman kasi nakakatulong. Yun ang magulo at nakakainis. Manahimik ka na lang. Hayaan mo kami kung anong ginagawa namin. Kung ayaw mo nga ng ganito, umalis ka na. Hindi ka makaalis kasi wala kang mapasukan na trabaho, no? Ganon kasi talaga ang buhay. Hinayaan ko na nga lang sila. Pero habang lumilipas ang mga araw, hindi lang isa, hindi lang dalawa ang palaging nagpupunta sa karinderya para magreklamo. Yung iba may kasama ng barangay, pero hindi nila mapasok ang kusina. Ako ang kinakabahan sa kanila, pero sina Tito at Ate Nikki wala lang sa kanila. Na para bang sanay na sila sa ganon o kaya alam na nila ang gagawin. Isang araw, galing na naman ang banyo si Ate Nikki. Nagulat pa nga ako na paglabas niya, may hinahalo siyang pagkain na mukhang panglumpia. Dinala mo yan sa banyo? Oo, kasi naghihimay ako kaso ang sakit ng tiyan ko. Ang tagal ko sa banyo, para sana matapos ko agad to. Nakakadiri ka naman. Nagpasok ka pa talaga ng pagkain sa banyo. Hindi mo na lang pinaasikaso sa akin. Andito naman ako. Naguhugas ka ng plato. Saka ayaw nga kitang utusan. Baka mamaya kung ano na naman ang sabihin mo. Saka naghihimay pa lang naman ako. Nagtatanggal ng mga tinik. Oh, baka sabihin mong dugyot na naman ako. Hindi ba kadugyutan yung ginawa mo? Nagpasok ka ng pagkain sa banyo. Ay, nasusuka ako sa totoo lang. Sus arte. Tabi nga dyan at may ginagawa pa ako. Hindi ka talaga mapigilan ano? Kahit yung sakit ng tiyan mo, hindi ka na napipigilan para maging dugyot. Mas lumala ka pa ata. Ano kayang pwedeng gawin sa'yo no para matigil ka na? Ikaw kamo ang dapat matigil, hindi ako. Siguro kapag nabisto na kayo, dun lang kayo matitigilan ni Tito. Susumbong mo ba kami? Sige, ikaw ang bahala. Ang dami nang nagkakasakit, hindi man lang kayo nag-aalala. Hindi ko na yun problema. Buhay pa naman sila, di ba? Wala pa namang namamatay, kaya okay pa yan.
Ako nga, ilang buwan nang nagloloko tiyan ko pero buhay pa naman. Arte lang yung sakit nila. Sa amin lang sinisisi. Paanong hindi sa inyo sisisihin? Lalo na sa'yo, ikaw ang nagluluto. Gaya niyan, pinasok mo ba naman sa banyo? Ang dumi ng banyo. Be, huwag ka masyadong ano dyan. Lulutuin pa to ha? Sa mainit na mantika. Ewan ko kung hindi pa mamatay ang germs nun. Kaya nagkakasakit ang mga tao, puro ganyan na sinasabi ninyo. Hindi ninyo alam na mas lumalala ang mga germs dahil binabaliwala ninyo. Bla bla bla. Kausapin mo yung mga pinggan. Baka sila makinig at sumang-ayon sa'yo. Marami akong... ito na naman. Humihilab na naman ang tiyan ko. Ay, nakakainis. Ang ingay mo kasi. Ako na naman may kasalanan yan? Paano hindi sasakit yan? Kinamay mo ba naman yung pagkain kanina tapos nagsangag ka ng panis na kanin? Ganun naman yun ah. Saka naihalo ko naman yun sa hindi panis. Ito na naman. Buisit. Tinatawag na naman ako ng banyo. Akin na yan. Huwag mo na dalhin doon. Tingnan mo nga namimilipit ka na sa sakit. Aray ko! Ano ba? Ang gulo! Hindi na niya naagaw sa akin ang pagkain dahil nagmamadali na siya sa banyo. Dinig ko pa nga ang ingay ng pagdumi niya. Napapailing na lang ako nung makita ko kung gaano karumi ang pinaglutuan niya. Kaya ang ginawa ko, nilinisan ko na lang muna para kung hindi siya makakapagluto, ako na ang gagawa. Alam ko naman na hindi siya makakaluto dahil mas malala ang sakit ng tiyan niya ngayon. At tama nga ako. Wala pa si Nikki? Nasa banyo po, kababalik lang ulit. Dapat uminom siya ng gamot. Paano kaya yan? Wala pang pagkain. Ako na po ang nagluto. Ayan po, patapos na. Sabihin mo sa kanya uminom siya ng gamot ha? Kailangan ko siya mamaya. May nagpapaluto sa akin dahil kailangan sa school. Para kamo sa birthday ng teacher. Ako na lang po ang magluluto, tito, dahil baka hindi niya kaya. Hindi na. Mas gusto ko yung luto niya. Yung sayo ang gastos. Tapos ang tagal mo pa magluto. Parehas lang naman po yun. Saka mas okay po dahil malinis kong niluto. Walang magkakasakit na kakain. Hindi yan. Mas kaya yan ni Nikki. Mas may tiwala ako sa kanya. Huwag kang makialam ha. May dumating na bagong lulutuin si Ate Nikki at kahit na anong gawin ko, ayaw talaga akong payagan na makialam. Kahit na mayat maya ang balik ni Ate Nikki sa banyo, siya lang talaga ang pwedeng gumalaw ng lulutuin. Ewan ko kung bakit ganun na lang ang tiwala ng tito ko sa kanya. Pero dahil yun na ang sinabi sa akin, hinayaan ko na nga lang talaga sila. Natapos naman ni Ate Nikki kahit na ang sakit ng tiyan niya. Kinuha na ang pagkain na niluto niya. Matapos ang buong araw, balik na naman kami sa kwartong napakabaho at napakadumi. Maya-maya pa, tumakbo na naman sa banyo si Ate Nikki. Naririnig ko pa siyang sakit na sakit sa kanyang tiyan. Nung lumabas siya, para siyang namumutla. Buisi talaga tong sakit ng tiyan ko. Hindi pa ba talaga ito matatapos? Paano kung matatapos lang yan kapag naging malinis ka na? Ayan na naman tayo. Sinasabi ko lang naman. Matutulog na ako. Magluluto pa ako bukas. Pagod ako. Pero alam mo ate, baka kaya ganyan na nangyayari sa'yo kasi may parusang kailangan mong harapin. Parang kapag nagbago ka mawawala yung sakit mo. Wala akong babaguhin dahil wala naman akong ginagawa na masama. Alam mo, ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Kaya paulit-ulit mong sinasabi sa akin dahil naiinggit ka na ang galing kong magluto. Hindi ko nga alam kung totoo na magaling ka magluto Malay ko ba na sabi-sabi lang yun dahil hindi ko naman talaga natikman. Hindi mo ba nakikita na ang daming kumakain sa karinderya? Talagang maraming kakain kasi ang mura. Hindi lahat ng pinipilahan masarap. Yung iba nakapila lang dahil wala silang choice. Dahil yun lang ang pasok sa budget nila. Talagang iniinis mo ako. Ang sakit. Tumigil ka na nga dyan.
Yun ang totoo dun. Pero mukhang patapos na rin yung kasikatan mo. Ang sakit ng tiyan ko. Aray ko. Ito na naman, humihilab na naman. Buwisi talaga. Alam mo, kung totoo na magaling ka magluto, makikita naman yun talaga eh. Kung totoong masarap yung mga putahe mo, mamahalin naman yun ng mga tao. Pero hindi naman yun ang problema eh. Hindi yun galing mong magtimpla. Hindi yung galing mong magtipid ng rekado. Kundi yung respeto mo sa ginagawa mo. Yung respeto mo sa Hindi mo niluluto ko mo. naiintindihan. Anong pag-iintindi ba ang gusto mo? Yung okay lang na maging dugyot? Okay yung ginagawa mo? Kahit na alam naman natin talagang hindi. Sige, sabihin na natin na minsan talaga normal ang maruming kusina. Talsik na mantika, kalat na mga rekado, kung ano-ano pa. Pero kahit na kailan, hindi magiging normal ang pagiging dugyot. Iba yun. Labas na yun. Ayoko na. Ang sakit talaga ng tiyan ko. Matutulog na ako. Maaga siyang natulog noon, pero ramdam ko na hindi siya nakatulog ng maayos. Naririnig ko kasi na pabalik-balik siya sa banyo at sakit na sakit sa kanyang tiyan. Hanggang sa kinabukasan. Noong nasa kusina kami, hindi pa nagbubukas ang karinderya. Narinig namin na parang may nagwawala sa labas. Ano yun? Aba mali ko. Parehas tayo nasa loob, no? Tingnan mo nga, magbabanyo lang ako. Ang sakit na talaga ng tiyan ko. Naglakad ako papunta ron, pero naunahan na ako ni Tito. Pagbukas niya, 2 babae ang galit na galit. Sinabi nila na nasa ospital daw ang karamihan ng kumain nung binili nila. Sila yung mga guro na nagpaluto kay Ate Nikki. Nagsusuka at nagdudumi raw ang mga tao na mukhang nalason sa kinain nila. Doon na ako kinabahan dahil naaalala ko na naman yung ginawa ni Ate Nikki. Parang may isang lutuan siyang nakatambak na ginamit niya pa rin. Tapos nagapangan na yun ng ipis at daga. Isa yun sa pinagtalunan namin dahil hindi niya pinalinisan sa akin. Pinagpag niya lang. Paano nyo naman nasabi na sa amin galing yung sakit? Baka naman may ginawa kayo nun. Galit na galit talaga sila kaya hindi nila pinakikinggan ang sinasabi ni Tito. Ang dami pang paliwanag ni Tito noon pero talagang walang talab sa kanila. Gusto nilang sumugod sa loob at harapin si Ate Nikki. Pero hindi nila magawa dahil bawal yun. Pwedeng sila pa ang makasuhan. Kaya sinabi na lang nilang maghintay na lang sina Tito sa mga pulis. Nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Parang ewan naman yung mga yun. Talagang sa pagkain ko pa sinisi yung sakit nila. Baka mamaya sa ininom nilang tubig yun. Sa pagkain po talaga, Tito. Dahil alam niyo naman kung paano magluto si Ate Nikki. Huwag niyo na pong ikaila. Manahimik ka nga, Maan. Hindi ako natutuwa sa mga pinagsasasabi mo, ha? Nakita ko po kung paano yung lutuin ni Ate Nikki. Ano, ipagkakanulong mo ba ako, ha? Sasabihin mo sa kanila na ganun nga talaga? Na kami ang may mali? Di sana kanina mo pa sinabi. Kaya nga po hindi ko sinasabi dahil gusto ko rin po kayong protektahan. Pero mukhang kayo pa po ang may ayaw na protektahan ang sarili ninyo. Ayoko lang naman na may masamang mangyari sa inyo at sa negosyo ninyo. Hindi ko kailangan yan, kaya wag mo kong pangunahan. Magtrabaho ka, dahil kaya ko tong lahat. Pagod na akong sabihan silang dalawa, kaya sumuko na ako. Pinaubaya ko na lang sa kung anong mangyayari. Lumipas ang ilang linggo, walang ganap. Tahimik, walang reklamo, kaya kampante silang lahat. Ako, hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako. Para bang may mangyayari na kung ano. Hanggang sa bigla na lang may pumasok sa karinderya. May hawak silang papel na nagpapakitang may karapatan silang suriin ang kalinisan ng kusina. Kahit ayaw ni Tito, wala siyang nagawa dahil may kasamang mga pulis. Doon na bumungad sa lahat ang karumihan ng kusina. Ang mga pagkain na nasa banyo dahil inaayos ni Ate Nikki kapag sumasakit ang tiyan niya. Sinubukan nilang magpaliwanag pero wala na. Huli na ang lahat. Huli na sila sa akto ng kadugyutan. Doon na rin natapos ang lahat ng kadugyutan ni Ate Nikki sa karinderya ni Tito.
Napilitang magsarado at kumalat agad ang nangyari. Ganon kabilis bumagsak ang lahat, lalo na sa tito ko. Hindi na siya nakabangon pa noon dahil ang pera niya ibinayad niya sa mga multa at doon sa mga naospital dahil sa pagkain na niluto ni Ate Nikki. Kulang na ang pera ko. Naibenta ko na lahat ng gamit ko. Hindi na ako makapagbukas ng karinderya. Hindi ko na alam kung ano pang negosyo ang pwede kong gawin. Pasensya ka na, Tito. Wala akong maitutulong sa'yo. Ako naman talaga may kasalanan nito. Karma ko na to. Hindi man lang ako nakinig sa'yo. Saka ako lang nakita ng mali talaga ako nung huli na ang lahat. Ang bilis ng pangyayari. Nakita nila yung karumihan ng lugar, nakakuha sila ng malakas na ebidensya. Tapos ayun na, ganun na lang yun. Ayoko na pong manisi, pero kayo rin po kasi ang nag-tolerate kay Ate Nikki eh. Nung una pa lang sinabi ko na po yun sa inyo, pero pinagpilitan ninyong normal lang yun, kahit na hindi po. Hindi ko naman akalain na aabot sa ganun. Magdasal na lang po kayo na makabawi kayo sa ibang paraan. Pero sana po, sa pagkakataon na ito, hindi niyo na po ulitin kung ano yung nagawa ninyong mali. Yung hindi niyo po binabaliwala yung dapat na pinagtutuunan po ng pansin. Tama ka nga. Ipagpapasa Diyos ko na lang ang lahat. Humihingi na nga ako ng tawad sa ibang tao eh. Saka sa'yo. Dahil hindi ko pinaramdam sa'yo na may boses ka. Okay na po yun. Ang mahalaga po naging malaking aral po ito sa inyo. Malaking aral talaga. Malaking pagsisisi. Sana talaga makabawi pa ako. Awang-awa ako sa tito ko, sa totoo lang. Dahil ang tagal na niyang negosyo ito, sadyang nadala lang siya ng kasikatan ng kainan niya at sa pera. Nawala na siya sa moralidad ng kalinisan. Nakahanap na rin ako ng trabaho noon, kaya palipat na ako. Nagpaalam na ako kay tito at humingi na rin ako ng pasensya sa kanya kung wala man lang akong maitutulong. Kaya ang huling kakausapin ko ay si Ate Nikki. Alis na ako bukas, ate. Ingat ka na lang ha. Sana may makuha ka na rin maayos sa trabaho. Sana nga be. Aalis ka na pala? Pasensya ka na ha. Wala na yon. Ang alamin mo, paano mo dadalhin to bilang malaking aral. Kasi sa totoo lang, kung talagang mahal mong pagluluto at yon ay para sa'yo, makakabalik at makakabalik ka. Pero sana, huwag kang bumalik doon sa mali mong ginagawa. Masyado ako nakampante. Hindi naman ako ganun noon. Pero dahil wala namang sumisita sa akin, akala ko pwede talaga. Pero ganun siguro talaga eh. Hindi lahat ng bagay na itatago ng matagal. Ang yabang ko, hindi man lang ako nakinig sa'yo. Na kaya nga siguro hanggang ngayon masakit pa rin ang tiyan ko dahil epekto nga to ng pagluluto ko. Nakakaawa naman yung mga tao na ganito yung nararamdaman. Ang lala ng karma ko. Siguro kung magbabago ka, yung talagang bukal sa kalooban mong pagbabago, doon ka siguro gagaling. Sana gumaling ka na. Dasal ka lang, ate. Ingat ka rin kung saan ka man pupunta. Salamat din sa mga pagpapaalala mo sa akin ha. Hindi ko na alam kung ano nang nangyari kay Ate Nikki pagkatapos nun. Pero bilang nakokonsensya ako sa usapin ng kulam, inalis ko na yung kulam na ginawa ko sa kanya. Nawala na rin siguro ang sakit ng tiyan niya. Hinihiling ko na lang na sana hindi na siya bumalik sa pagiging dugyot. Na talagang napagtanto na niya ang pagbabago matapos niyang mapahiya sa napakaraming tao. Ang tito ko naman, hindi na siya nakabalik sa pagtitinda ng pagkain. Hindi na rin siya nagkaroon ng bagong negosyo dahil nga nagkaroon siya ng problema sa sarili niya. Parang bit-bit niya pa rin yung kahihiyan at problemang natamo niya sa karinderya. Lagi niyang sinasabi na mabigat na karma na hindi niya alam hanggang kailan niya babayaran. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Lola Telang. Maraming salamat po. Minsan talaga, may mga taong nakakampante na lang sa kung ano ang nakasanayan nila. Katulad na lang ng dugyot na kusinera. Hindi nililinis ang kapaligiran, maging ang kanilang sarili. Nagiging kasangkapan ng salitang bahala na. Naakala nila, ganun lang ang lahat. Pero sa totoo lang, hindi lang ito nakakaapekto sa kanila, kundi pati na rin sa ibang kasama sa trabaho.
Ang pagiging dugyot ay hindi lamang tungkol sa kalinisan, kundi pati sa disiplina, respeto at malasakit sa kapwa. Kung patuloy mong inuulit ang ganong gawi, unti-unti ring mawawala ang tiwala at respeto ng ibang tao sa iyo. Ang kalat sa kusina na akala ay simple, pwedeng magdulot ng malalang karamdaman at masamang epekto sa katawan. Huwag masanay sa kadugyutan dahil maraming simpleng paraan para mas maapalapit sa kalinisan. Tandaan na ang pagiging malinis at maayos ay hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa kapakanan ng iba. Ang respeto sa kalinisan ay respeto rin sa ibang tao at sa sarili. Kayo ba mga apo, nakaranas ba kayo ng ganitong klase ng kadugyutan? Nakakilala kayo o nakasalamuhan na? Kung ganon, maaari niyong ibahagi sa amin ang inyong kwento kasabay ng komento. Naway naghatid ito ng magandang aral sa inyo. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Dizon Nena, Abby Ruiz, Jeneline Miles, Shukran Habibi, Heidi Verzon, Eden Magtagad, Mila Landicho, Lina Dumanhog, Clark Kent, John War Sibonga, Mariza Belda, Aida Galabin, Hart Lee, Liza Takada, Chef Del, Reyalyn Baligwat, Prot Prot, G. Tudao, Richelle Ann, Christine Manalo, Gia Gigi, Hazel Fiesta, Sydney Crosswind. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig mga apo.